Happy Monday. Alam niyo naman po, pag Monday, maganda ang ating tema, kumbaga pampakalma. Saka para inspirasyon din po. Pagka Lunes kasi, parang feeling natin minsan, na-overwhelm po tayo. No? Alam natin yan, yung tala naman, another day, another challenge, another week ahead of me. Pero alam niyo po, lagi natin sinasabi rito, the fact na gising ka ngayon, it's already a blessing na ikaw'y humihinga ngayon. Kaya po ang ganda ng sinabi sa Deuteronomio 2:7, pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi niya kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa disyerto sa loob ng 40 taon. Hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Alam niyo po yung kwento po na to, kinakausap po ni Moses, ito po mga Israelita, na sinasabi niya yung kabutihan ng Diyos at yung faithfulness ng Diyos. Nanggaling po ako dito mga 2-3 years ago sa disyerto na to ng Ehipto, no, papunta sa Israel. Talaga namang wala ka madadaan ng convenience store, wala kang mabibilan, okay? Kahit wiwian, wala, di ba? Dahil disyerto nga po. And yet, sa gitna ng disyerto, pinatunayan po ng Diyos that He created all things at may control siya sa lahat ng bagay. Ano po nangyari? For 40 years, ting umaga, umuulan po ng mana, yung tinapay from heaven. Para siyang hamog, pagka sumikat na yung araw, nawawala. So, ang sabi ng Diyos, kumuha lang kayo good for the day. Huwag kang kukuha ng sobra. Kasi, bukas naman ng umaga, ako'y tapat sa pangako ko, uulan ulit ng mana from heaven. Alam niyo, para rin tayo yung mga Israelita, hindi naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Yung iba kumuha ng 2, 3, 5 araw, pang 1 linggo. And sabi ng Diyos, yung sosobra sa gabi, mabubulok, magkakaroon ng uod, babaho sa buong camp. 2 milyon sila mahigit dun sa disyerto. And true enough, yung mga tao po na walang tiwala sa Diyos, mga tao na sakim, mga tao na greedy, nagkamal-kamal sila, nagtira for 1 month, for 2 months, nabulok po at kinailangan i-rebuke pa sila ng Diyos. Bakit? Number 1, out of fear. Hindi ako naniniwala na si Lord magpo-provide. Kaya takot ako magkulang, magpo-provide na ako para sa sarili ko ng kaya ko. Pangalawa, yung doubt nila sa goodness ni Lord. Paano kung bad trip siya bukas? Baka hindi magpaulan. Mahirap na ba? Nasa gitna tayo ng disyerto. At pangatlo, talagang nagtrust sila sa sarili nilang kakayanan at sarili nilang kalakasan. Malakas naman ako, malaki katawan ko, kaya ko magbuhat ng 3 kaban, good for 2 months na to. So pinapakita lang ng Diyos sa kanila, hindi ako magmamaliw sa salita ko. Hindi ko babaluktutin yung pangako ko sa inyo. Kung sinabi kong ting umaga, uulan dyan ng mana, gagawin ko yan. And true enough, for 40 years po, nagpo-provide ang Diyos sa kanila ng mana. Not a single day, except po pagka Sabbath. Kaya pagka bago mag-Sabbath, sasabihin ni Lord, good for 2 days ang kunin nyo dahil bukas gusto ko mamahinga kayo sa pangangalap ng kakainin nyo. Ano po implikasyon sa atin ngayon? Number 1, kaya natin pagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Ano man pong pinagdadaanan yung imposible ngayon. Gagaling ka ba o hindi? Magpo-provide ba si Lord o hindi? Kung ikaw'y may relasyon sa Diyos, magtitiwala ka sa salita niya. Pag wala kang relasyon, wala na po ako magagawa dyan. Pag ikaw ang Diyos ng buhay mo, ikaw yung nagkakamal sa illegal at immoral na pamamaraan para ma-secure mo yung future ng anak mo, ng apo mo. Yung iba nga dyan, secure na hanggang 100 taon. Ewan ko ba't ayaw pa rin tumigil magkamal sa illegal at immoral na pamamaraan. Naku po, hindi mo masisecure ang future ng mga pamilya mo other than having a relationship with Christ. Kaya po, again, gusto ko kayong paalalahanan. Ang Diyos kaya po mag-provide even sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at patuloy tayong manalangin sa Kanya araw-araw. Deuteronomio 2:7, pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa disyerto sa loob ng 40 taon, hindi kayo nagkulang ng anumang bagay. Ay manalangin, Panginoon, pinakita mo ang iyong pagiging mabuting ama sa mga anak mo sa disyerto. Na sa kalagitnaan ng kanilang pagiging rebelde, sa kalagitnaan ng kanilang doubts and fear, nanatili ka, Lord, tapat. Lord, salamat po dahil ikaw pa rin ang Diyos na sinasamba namin ngayon. The same God ng mga Israelita sa disyerto is the same God na nakikinig ng aming mga dasal ngayon. So Panginoon, sa mga nangangailangan ng kagalingan, sa kanilang mga karamdaman, sa nangangailangan ng probisyon, kangailangan ng trabaho, sa nangangailangan ng restoration ng pamilyang sira, Lord, bigyan niyo po sila ng pag-asa na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.